Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 26 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos ang 3 taon ng matinding pagsasanay sa kaharian ng Eleanor, malapit nang matapos ni Arthur ang isang mahalagang yugto ng kanyang pag-aaral, ang ganap na pag-aangkop ng makapangyarihang Beastwill na kanyang minana. Isang umaga, nagising siya sa marahas na paraan. Ginamit ni Tesha ang mana upang pilipitin ang kanyang bukong-bukong dahil hindi siya magising. Natauhan si Arthur sa sakit at sinita si Tesha, ngunit nagbiro ito at sinabing dapat nga raw ay nagpapasalamat siya dahil isang magandang dalaga ang gumigising sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang biruan habang bumababa sila, at si Tesha ay nagtatanong pa kung maganda ba ang isang kasambahay na nadaanan nila. Umiwas si Arthur sa tanong, ngunit hindi na nakaligtas sa pagalit na pagsalubong ni Varion, lolo ni Tesha, at mahigpit na guro ni Arthur, na agad nagsimula ng kanilang aralin. Ipinaliwanag ni Arthur ang sistema ng elemento sa mahika, at ang pagkakaiba-iba ng kakayahan ng mga lahi, ang mga tao, elf, at duwende. Ayon sa kanya, may 4 na batayang elemento: tubig, lupa, hangin, at apoy. Mayroon ding mas mataas na uri ng mga elementong ito, tulad ng kidlat, yelo, tunog, at grabidad, na tanging mga bihasa lamang ang kayang kontrolin, at tinatawag silang deviants. Limitado ang mga duwende sa apoy at lupa, ngunit likas sa kanila ang kakayahang bumuo at magkontrol ng metal, at ang ilan ay nakakalikha pa ng magma. Ang mga elf naman ay may mataas na affinity sa tubig, hangin, at lupa, at may mga pambihirang pagkakataon na may elf na nakakontrol ng mga halaman. Gayunpaman, hindi sila nagkakaroon ng deviants ng mas mataas na anyo ng mahika. Sa kabilang banda, ang mga tao ay maaaring matuto ng alinman sa 4 na elemento, at sila lamang ang lahi na kayang makalikha ng deviants sa kahit anong uri, kasama na ang mga anomalies na hindi pasok sa karaniwang kategorya. Tulad ng emitters o mga manggagamot, nagtanong si Tesha kung bakit hindi rin nagsasanay ng pisikal si Arthur tulad niya. Sa isip ni Arthur, ramdam niya ang mga likas na pagkakaiba ng mga lahi. Sa mga tao, ang maagang paggising ng mana ay bihira, ngunit sa mga elf, normal lang na mangyari ito sa edad na 10, at si Tesha pa nga ay nagising sa edad na 9. Habang si Tesha ay patuloy na nagsasanay sa pakikipaglaban at conjuring, si Arthur ay nagtuon ng pansin sa pagsasanib ng kanyang katawan at mana, isang prosesong nagpapalakas ng kanyang buto, kalamnan, at laman loob upang mas maging matatag kaysa sa kahit anong mandirigma. Ipinagtanggol siya ni Varion kay Tesha, at sinabing kahit hindi halata, ang katawan ni Arthur ay magiging mas matibay kaysa sa inaakala. Ngunit mabilis na ipinaalala ni Arthur na nakakaramdam pa rin siya ng sakit sa kabila ng lahat. Sa huling bahagi ng proseso, sinimulan ni Varion ang pagsindi sa mana core ni Arthur sa pamamagitan ng pagbuhos ng malaking halaga ng kanyang sariling mana. Binalaan niya si Arthur na maaari lang itong maramdaman na parang init, pero isang malakas na pagsabog ang sumunod. Pareho silang natapon ni Tesha. Nang humupa ang enerhiya, nakitang nakahandusay si Arthur, ngunit tila ayos naman. Sa gulat ni Varion, muling tinanong nito kung anong nilalang ang nagbigay ng kanyang Beastwill kay Arthur. Walang pag-aatubili, sinabi ni Arthur na ito ay isang dragon. Lubos na nabigla si Varion, hindi makapaniwalang isang tunay na dragon tamer ang kanyang tinuruan. Kalaunan, habang nagpapahinga si Arthur sa kanyang kama, tahimik na nakaupo si Varion sa kanyang tabi. Nagbiro si Arthur tungkol sa naging reaksyon ni Varion kanina, at bahagyang napahiya ang matanda. Pagkatapos nito, ibinalita ni Varion ang hindi inaasahang balita. Ang pag-alis ni Arthur mula Eleanor ay itinakda na sa loob ng 4 na buwan, mas maaga ng halos 2 taon sa inaasahan. Paliwanag ni Varion, ito ay dahil sa kumpirmadong pagdaraos ng isang interracial tournament sa pagitan ng kabataan mula sa 3 kaharian. Bubuksan ang mga portal sa lungsod ng Xerus sa Sapin, na mag-ugnay sa Eleanor at sa kaharian ng Darv. Sa wakas, makikita na ni Arthur ng personal ang kanyang mga magulang, na ilang taon na niyang tinitingnan mula sa malayo sa tulong ni Rinya. Nagtaka si Arthur kung kaya ba wala si Tesha ay para maipagbigay alam sa kanya ito ng pribado. Bago umalis, tiniyak ni Varion na siya na ang bahalang magpaliwanag kay Tesha,
at sinabing ang natitirang 4 na buwan ni Arthur ay magiging mas mahirap pa ang pagsasanay kaysa dati. Nang mag-isa na si Arthur, nagmuni-muni siya tungkol sa nalalapit na pagbabalik. Ngunit bigla niyang napansin ang itlog na ibinigay sa kanya ni Sylvia, ang dragon na nagkaloob ng kanyang beast will. Nagsimulang magliwanag ito at gumulong mula sa sofa. Napatingin si Arthur habang dahan-dahan itong nagkakaroon ng bitak, isang palatandaan na may isang pambihirang nilalang ang malapit ng isilang, at dito nagtatapos ang chapter 26 ng The Beginning After the End. Patuloy lang po sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Maraming salamat.